Kamusta kayong lahat? Ako si Kuya Paul and welcome sa Growing Christ. Ngayon, ang pag-aaralan natin ay ang How to Develop Patience in a Biblical Perspective. Napansin mo ba ang mundo natin ngayon? Halos lahat gusto natin instant noodles, instant success at instant sagot sa panalangin. Naranasan mo na bang manalangin at maghintay ng matagal na panahon tapos parang walang nangyayari o parang hindi tayo nadidinig ni Lord at parang gusto mo nang sumuko at gumawa ng sarili mong paraan? O kahit sa mga simpleng gawain natin sa araw-araw na buhay ay palaging nauubos ka agad ang pasensya mo, kaya naman nagre-resulta ito ng mga maling desisyon at minsan ay nakakasakit tayo ng damdamin ng ibang tao. Video na ito, pag-usapan natin ang 7 paraan para ma-develop ang ating patience in a biblical perspective. Number 1, trust in God's perfect timing. Minsan gusto natin ng instant sagot sa panalangin natin. Pero palagi nating tatandaan, hindi nagmamadali si Lord. Lagi siyang may tamang oras para sa lahat ng bagay, kaya naman hindi natin pwedeng dahan si Lord sa mga bagay na gusto nating mangyari kahit pa napakaganda at napakabuti pa ng purpose and motive natin. Lagi nating tatandaan na kahit minsan matagal sumagot si Lord, sobrang sulit naman ang ating paghihintay dahil napakaganda ng kanyang mga paraan at mga plano niya para sa buhay natin. Number 2, ask for the guidance of the Holy Spirit. Sa totoo lang, hindi natin kayang maging patient sa sarili lang nating effort. Kaya mahalaga na ipagkatiwala at hingin natin ang tulong ng Holy Spirit na bigyan niya tayo ng mahabang patience, wisdom, and understanding sa mga mahirap na sitwasyon at sa mga difficult people na nakakasama natin. Paalala lang, kapag nag-pray ka ng patience, hindi patience ang ibibigay ni Lord sa atin, but you will encounter difficult situation and people that will require you to endure. Mahirap pero later on, papasalamatan natin at i-glorify natin si Lord for allowing those things to happen to us. Number 3, endure trials with faith. Ang patience ay hindi na-develop overnight at walang programa na makakatulong sa'yo, immediately ay magiging patient ka na sa mikling panahon lamang. Pinaka-effective na tool na ginagamit ni Lord para ma-develop ang patience natin kapag ipinapahintulot niya ang mga trials, sufferings, and difficulties natin sa buhay. Kaya naman kapag dumadaan tayo sa ganito, take it as an act of love galing kay Lord. Huwag mag-complain, magtiis at pagkatiwalaan natin siya na alam niya ang kanyang ginagawa and all things He does is for our own good and benefit. Number 4, control your emotions and avoid being impulsive. Kapag tayo ay madaling magalit o magdesisyon ng hindi natin pinag-iisipan at ipinapanalangin, madalas nauuwi ito sa maling resulta and consequences. Talagang kontrolin natin ang ating emosyon at maghintay ng tamang oras bago kumilos. Kapag nahihirapan ka magdesisyon, laging tanungin, ano kaya ang gagawin ni Jesus kung siya ang nasa sitwasyon ko ngayon? Number 5, follow the example of Jesus. Siyempre, hindi na tayo lalayo. Si Jesus ang pinaka-perfect example ng patience. Naranasang pagpapahirap, pangungutya at pananakit sa kanya nung siya ay ipapako sa krus. Pwedeng-pwede niyang utusan ang mga angels at ang nature para parusahan ang mga gumagawa sa kanya ng masama at hilingin sa Diyos Ama na bilisan at bukasan na ang kanyang paghihirap, pero mas pinili niya na magtiis at unawain ang mga taong nagpapahirap sa kanya at hintayin na ang tamang oras na itinakda para sa kanyang kamatayan. Kaya naman kung may mga pinagdadaanan ka ngayon na talaga namang ititest ang iyong patience, nagdaanan lahat ni Lord yan at alam niya kung paano kanya tutulungan. Kaya gayahin lang natin siya. Number 6, wait patiently in prayer. Kung minsan matagal sumasagot si Lord sa mga prayers natin, hindi ibig sabihin nito na tahimik si Lord at wala siyang ginagawa o hindi niya pinapakinggan ang ating mga panalangin. Sa mga pagkakataon na hindi ka agad sumasagot si Lord, gusto niya, patuloy mo siyang kausapin, panalanginan at pagkatiwalaan. Number 7, be driven by love. Kung may mga difficult people sa buhay mo na talaga namang sinusubok ang patience mo, isa sa mga effective na prayer dyan ay humingi tayo ng tulong kay Lord para matutunan natin silang mahalin. Mahirap lalo na kung minsan alam mo na masama ang ginagawa sa iyo ng taong iyon. Matututunan mo silang mahalin, makikita mo na unti-unti ay hahaba ang iyong pangunawa at
patience at maaari din itong maging daan para makita nila si Kristo sa buhay mo. At malay mo, makakilala siya kay Lord dahil sa love na ipinapakita mo sa Kanya. Sa pagtatapos, hindi madaling ma-develop ang patience and it will take a very long period of time para mag-grow sa atin ito. Kaya kung ako sa'yo, ngayon pa lang ay simulan mo ng manalangin, humingi ng tulong kay Lord at i-apply ang mga natutunan mo ngayon. Palagi mong tatandaan na mahal ka ng ating Panginoon. Salamat sa iyong panonood at muli ito si Kuya Paul ng Growing Christ. God bless!